Sige po, magandang hapon pong muli sa ating lahat ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, sa ating daily devotion. At tutuloy natin ang ating pag-aaral sa verse 21, 22, and 23 ng Isaiah chapter 37. Yan. Okay. So, sige tayo po muna ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli, Panginoong Diyos na dakila, tunay na nagpapasalamat kami muli sa iyong biyaya, sa iyong pagsama sa amin, sa napakagandang hapon na ibinigay mo upang kami ay patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Ama, maging ang mga taong mag-join sa amin sa iba't ibang lugar at matuto ang bawat isa sa mga salita mong ito. Ito'y mailapat din namin sa aming mga buhay. Patubayan mo kami at gabayan, Panginoon, at ikaw po ang aming maparangalan sa gawain pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Yan. Okay. Aga ni Pastor Claude. Salamat, Pastor Claude, sa maagang pagdating. Nandito ulit ako sa church at kasama ko ang Ornido family uli. Yan. Wala pa si Kuya Bob. Wala pa yung ano. Yan. Ornido family. Kasama si Princess siya. Okay, so kagabi nga ay natalakay natin ang verses 14, 15, 16, 17 hanggang 20. At ito ay tumalakay sa yung pagkapatuloy ng pagsasalita at yung paano hinarap ni Haring Hezekiah ang mga nangyari, yung tugon ni Yahweh sa kaniyang mga dalangin. At natutunan natin kahapon kung papaanong hinarap ni Haring Hezekiah yung mga banta sa kanya ng Assyria. Na sa halip na siya ay mag-alala o matakot, ang una niyang ginawa ay nanalangin. So alam nating lahat na yung pananalangin ng isang pinakamabisa na gawain ng isang tunay na mananampalataya. Okay, magandang gabi, Pastor Landing, Nanay Mercy at si Nanay Ching. Yan, salamat po sa inyong lahat sa pagsama ninyo sa ating gawain sa gabing ito. Sa pagkapatuloy ng ating pag-aaral, ating tatalakayin ngayon ang verses 21, 22, and 23. Yan, ang konteksto pa rin, ang sitwasyon na ating tinatalakay sa chapter 37, ito'y panahon na nakabalik na yung mga tauhan ng Jerusalem o doon sa kanilang kaharian kay Haring Hezekiah. Matapos na magsalita o takutin sila ni Rabsakeh, bumalik na sila at irineport nila kay Hezekiah ang kanilang mga narinig na panlalait kay Rabsakeh. At matapos nito, ang ginawa ni Hezekiah, nagsuot ng damit na panluksa and then dumulog sa Panginoong Diyos. At pag ang sumunod ay nagpadala siya ng sulat kay Propeta Isaiah, and then tumugon dito ngayon ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Yan. At dito sa ating talakayan, okay, magandang gabi, Sister Gertrudes. Salamat po sa inyong pagsama. Sa verse 21, ito ang sinasabi. Pagkatapos tumanggap si Hezekiah ng sulat mula kay Isaiah na ganito ang sinasabi, "Dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel, ang dalangin mo laban kay Sennacherib, at ito ang kaniyang tugon." Sa verse 22, "Kinamumuhian ka ng mga taga-Zion, Sennacherib, pinagtatawanan ka at kinukutya ng Jerusalem." Sa verse 23, "Sino sa akala mo ang iyong iniinsulto at hinahamak? Nilapastangan mo ako, ang banal na Diyos ng Israel." Ayan. So dito makikita natin na direktang nangusap si Yahweh sa pamamagitan ng sulat at ito'y naka-address mismo kay Haring Sennacherib. Para sa kaalaman ng iba na pwedeng hindi pag-aral na nakalipas na mga kabanata, si Haring Sennacherib ang mayabang, mapagmataas na hari ng Assyria. Yan, at napaka-powerful ng hari na ito. Sa bawat lugar na kanyang maisipang sakupin o talunin ay nasasakop niya, na nakukuha niyang lahat ng kayamanan at mga tao'y binibihag niya. Yan, magandang gabi, Ate Josie Cabanillas at Ate Tess. Salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral.
Okay, so dito, sa sulat na ito ni ni Propeta Isaiah kay Haring Hezekiah, ipinahayag niya dito yung naging tugon ng Diyos sa kanilang mga pananalangin. Una, sa verse 21, sabi, dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel. And then, andoon ang pagpapahayag niya sa naging sa nararamdaman, damdamin ng mga Israelita kay Haring Sennacherib. And then sa huli, na merong pagtatanong kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na to. Sino ba ang kaniyang iniinsulto? Akala ni Sennacherib, ang iniinsulto niya, ang nilalait niya ay si Haring Hezekiah lamang o isang ordinaryong tao. Subalit ang totoo, ang kanyang iniinsulto at ibinabagsak, pilit na ibinabagsak ay ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ang Diyos na si Yahweh. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng tugon nga ng Diyos sa panalangin ni Haring Hezekiah sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ang tugon ay naglalaman ng hatol ng Diyos kay Sennacherib, ang hari ng Assyria. Sa partikular, itinatampok nito ang paghatol ng Diyos sa pagmamataas ni Sennacherib at ang kaniyang mga pangiinsulto sa banal ng Israel. May isang bagay na dapat tayong makita kaagad at matutunan sa pagkakataong ito. Yung agarang pagtugon ng Diyos sa panalangin ni Haring Hezekiah. Ano kaya ang nagtulak sa Panginoon o kay Yahweh para agad na tumugon, no? Bagamat wala naman binanggit dito na nagsabing ilang oras lamang o isang araw lamang tumugon, pero yung agad na may sulat, may tugon, nagpapakita ito na ang Diyos ay handang sumagot o tumugon sa ating mga panalangin. Kung paano ang nanalangin si Haring Hezekiah ng tapat, sa halip na siya'y matakot o makipagkasundo sa kaniyang mga kalaban at sa kalaban ni Yahweh, siya ay dumulog sa Panginoong Diyos na nalangin. Kaya ito ang tugon ng Diyos. Sa susunod na kabanata, sa chapter 38, may isang bagay doon, pwede niyong i-advance reading, na lalong nakilala ni Haring Hezekiah kung paanong tumugon ang Panginoong Diyos sa kaniyang panalangin. Yan. Ang tugon ng Diyos sa verse 21, sa panalangin ni Hezekiah, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ay naghatid ng mensahe kay Hezekiah na tinitiyak sa kaniya na ang kaniyang panalangin ay dininig ng Diyos at ang Diyos ay makikialam sa kanilang problema. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat sa iyong pagsama. Nagpapakita ito na ang Diyos ay hindi bingi at naririnig niya ang lahat ng panalangin. Kung sa panahon man ng Israel at hanggang sa kasalukuyang panahon, naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at sigurado na alam niya kung paano ito tutugunin. Siya yung sovereignty, meron siyang otoridad na tumugon sa lahat ng bagay na ating hinihiling base sa ating o sa kaniyang kaparaanan o kalooban. Uli, alam natin na nasa sitwasyon ng kagipitan si Haring Hezekiah matapos siyang laitin at pagbantaan ng Rabsake o ni Rabsaces, ang general ng Assyria. Nilait maging ang Panginoong Diyos at sinabihang walang magagawa laban sa kapangyarihan ng Assyria. Sa halip na gumanti at magalit, na ang tanging ginawa ni Hezekiah ay manalangin kay Yahweh at ipaalam kay Propeta Isaiah ang mga pangyayari at kagipitan sa bayan ng Juda. Ang panalangin ni Hezekiah ay isang mahalagang sandali na nagpapakita ng kapangyarihan at kahalagahan ng paghahanap sa Diyos sa mga oras ng kagipitan. Si Sennacherib, ang hari ng Assyria, ay kumakatawan sa isang kakilakilabot na banta na napakahirap talunin. Alam natin kung gaano kalakas, makapangyarihan ang hari na ito. Doon sa ating mga tinalakay nung nakalipas na araw, inisa-isa niyang bagitin yung mga lugar na kanilang nasakop, yung mga hari na nawalan ng kakayahan dahil sa kaniyang kagalingan. Kaya dito ay napakalakas ng loob ni Sennacherib na takutin, bantaan at sakupin ang Israel o ang Juda. Nabasa rin natin sa mga naunang talata ang pagtitiwala ni Hezekiah sa Diyos sa halip na sa mga tao. Tutusin, pwedeng hindi naintindihin ni Hezekiah yung pananalangin at makipagkasundo na lang sa mga tao o kay Rabsake. Dahil napakalinaw na sinasabi ni Rabsake na kung sila'y susuko
ay puprotektahan nila at bibigyan nila ng maayos na buhay. Pero sa kabila ng pangako na ito, na natiling nakakapit si Hezekiah sa katotohanan na ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa kanila. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. So, sa kabila ng kabigatan, ng posibleng takot o pag-aalala, ang tanging ginawa ni Hezekiah ay dumulog, lumapit, manalangin sa Diyos. Nagpapakita ito ng kaniyang tunay na pagsamba at tunay na pananampalataya. May isang bagay lang na binabanggit dito. Ang sabi dito kasi, nakita natin yung sitwasyon ni Hezekiah na nalangin sa panahon ng kagipitan. Gusto kong ipalawaki dito ng konti. Mga kapatid, hindi lang tayo nananalangin sa Panginoon sa panahon na tayo ay gipit. Yan ang ating tatandaan. Ang karamihan ng tao sa mundo ngayon na hindi mananampalataya, natututo lang lumapit at manalangin sa Panginoon sa pinakadulong sitwasyon ng buhay nila. Yung wala na silang magagawa, wala nang, parang wala nang ibang solusyon sa kanilang problema. Ayan. Okay, Isaiah 37 verse 21, 22, and 23. May mga nagtatanong din pala dito. Okay pa. So yun ang isang maling sitwasyon o maling pamamaraan ng mga mananampalataya. Habang maayos pa yung buhay, habang masaya pa sila, may mapayapa pa, hindi na dumudulog sa Panginoon kasi satisfied sa buhay nila. Pag nakaranas ng kabigatan at ng anumang mga kahirapan sa buhay, sa kanila naaalala ang Diyos. No, saka sila lumalapit kasi nabanggit ito. Pero sa sitwasyon na ito, kaya ginamit yung salitang kagipitan ni Hezekiah, hindi ibig sabihin na hindi dumulog si Hezekiah sa panahon na sila'y maayos pa ang pakiramdam. Gusto lang ilarawan ng talata na ito yung napakabigat na karanasan o nararanasan ng Israel o ng Juda ng kapanahonan na iyon. So lagi nating tatandaan, ang ating pakikipagniig, ang ating pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos ay dapat na mangyari sa lahat ng panahon. Ito yung nilalaman din nung sinasabi ni Pablo sa aklat ng Thessalonican na manalangin ng tuloy-tuloy. Pray unceasingly. Yan. Hindi naman ang iba, ang sabi naman nila doon sa pray unceasingly, ay 24/7 hindi nahihinto ng pananalangin. Hindi naman po gano'n. Ang ibig sabihin lang, sa bawat sandali ng panahon, ay lagi tayong mananalangin. Ang laman lagi ng buhay natin ay panalangin. Alam mo yung bawat kibot ng bibig, bawat sitwasyon, laging ang nababanggit natin ay, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, pinapaubaya ko sa iyo ang buhay mo. Nagiging parang regular na salita natin ang pananalangin, regular na bahagi ng ating mga buhay. So yun ang napakagandang bahagi na dapat na matutunan ng bawat isang mananampalataya. At syempre, sa mga panahon na tayo nananalangin, dapat ay iparamdam natin sa Diyos na tayo ay totoo. Kasi marami akong nauobserban at nakikita, may mga taong nananalangin, especially sa mga gathering and fellowship, basta maitungo lang ang noo, tapos mamaya tutunhay na or itataas na uli yung mukha, parang hindi naman nanalangin, parang hindi naman nakipag-usap sa Panginoon. Mga kapatid, dapat po nating alalahanin na ang panalangin ay isang banal na gawain. It is a sacred activity na hindi ordinaryong tao o hindi kung sino-sino lamang ang ating kinakausap. Sa halip ito ay Panginoon, ang Panginoong Diyos na lumika at nagpapanatili sa ating lahat. Kaya nga mayroong 4 na components ang panalangin. Yung pagpupuri, yung paghingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan o yung confession, yung thanksgiving o pasasalamat, at sa huli yung paghingi ng ating mga pangangailangan o yung supplication. So tatandaan natin na maging bahagi dapat ng buhay natin ang pananalangin. Ayan. Dito sa talatang ito na nabanggit dito na yung salitang ang tugon ni Yahweh, no, dininig, at sabi doon, dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel ang dalangin mo laban kay Sinakerib. Napakasarap pakinggan o damahin ng salitang iyon na dininig ni Yahweh. Ibig sabihin ay binigyan ka, tinulungan ka,
naunawaan ni Yahweh at nakahanda si Yahweh tulungan ka sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Ayan. Okay, sa talatang 22, ito'y naglalaman ng pagkundina ng Diyos kay Sennacherib. Ibig sabihin, yung salitang pagkundina, ibig sabihin parang pagpansin o pagre-rebuke sa mga maling ginawa ni Sennacherib. Ipinahayag ng Panginoon na si Sennacherib ay hindi itinuturing na mahalaga sa Jerusalem. Siya ay tinrato ng may paghamak. Kinamuhian ka ng mga taga-Sayon, Sennacherib, pinagtatawan ka at kinukutya ng Jerusalem. Yan. So, kung ating maikukumpara sa mga nakalipas na talata, kung papaanong nagyabang at nagmalaki si Sennacherib sa harapan ng mga Israelita, ito ngayon ang katotohanan. Yung mga Israelita tahimik lang, hindi sinasagot, hindi linalabanan si Sennacherib. Subalit ito ang damdamin na mayroon ang Israelita. Siya'y kinamumuhian at siya ay pinagtatawanan at siya ang tunay na kinukutya. Kasi kung ating uunawain, base sa salita ng Biblia, yung mga ginawa ni Sennacherib, yung mga ginawa ni Rabshakeh, yun ang tunay na katawa-tawa at kakutya-kutya. Yun ang mga bagay na talaga namang walang kasilbi-silbi o walang kakwenta-kwenta. Ang mga pariralang binanggit dito sa talatang 22 ay nagpapakilala ng isang banal na pahayag na nagbibigay diin sa otoridad at katiyakan ng mensahe ng Diyos. Binibigyang diin nito ang otoridad ng Diyos na magsalita sa lahat ng tao sa mundo kung ito man ay paghatol o pagpapala. So, sumusukat ito sa soberanya at sa karapatan o otoridad ng Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ginamit ang mga salitang kinukutya ka ng birheng anak ng Sayon o ito mismo yung mga Israelita o yung Jerusalem. Nagre-represent ito sa buong lipi ng Israel o ng mga tao doon sa Juda. Ilang lipi lang ba naman ang nasa Juda? Yung tribo ni Juda at tribo ni Benjamin. Okay. Ito ay isang patulang termino para sa Jerusalem na sumasagisag sa kadalisayan at espesyal na katayuan ng lungsod bilang piniling lugar ng Diyos. Ang paggamit ng birhen ay nagmumungkahi na hindi maaagaw ng Assyria ang mga tao ng Jerusalem. Magandang gabi, Ate Jessa. Salamat sa iyong pag-join sa ating pag-aaral. Nagpapakita lamang na ang hatol ng Diyos kay Sennacherib o yung sinasabi ditong damdamin ng mga Israelita sa kay Haring Sennacherib ay isang mabigat na pakiramdam or paghatol sa kanya. At sinasabi na wala siyang ipinapakita dito na yung mayabang na tao na nagmamalaki, ang totoo'y wala namang kakayahan at wala siyang magagawa. Ito'y nagpapakita na yung ipinagmamalaking panganib ni Sennacherib na nagagawin niya sa Israel, ang totoo sa katotohanan ay wala siyang magagawa dahil anumang oras ay pwede siyang pabagsakin ng Panginoong Diyos. Yan. Sa talatang 23, naglalaman naman ito ng insulto ni Sennacherib sa Diyos. Inihayag ng talata ang ugat ng problema. Sabi dito, ang pagmamataas ni Sennacherib at ang kanyang mga pag-atake sa bayan ng Diyos sa huli ay iniinsulto ang banal ng Israel. Sino nga ba ang tinutuya o nilalapastangan ni Sennacherib? Hindi yung mga ordinaryong mamamayan ng Israel, hindi yung mga sundalo nila, hindi lang basta si Haring Hezekiah. Sa halip, ang Diyos mismo. Tinutugunan ng pariralang ito ang pagmamataas ng hari ng Assyria, si Sennacherib, na kumukutya sa Diyos ng Israel. Yung pagsasabi niya dati na hindi kayo maipagtatanggol ng inyong Diyos. Yung mga bayan na sinakop namin ay walang nagawa ang kanilang mga Diyos-Diyos. At ilang beses nating natalakay, ang ganoong deklarasyon at pagyayabang ni Sennacherib ay nagpapakita ng kaniyang kahangalan o kawalang kaalaman.
Ipinipilit niyang ikumpara yung mga Diyos ng ibang bayan sa Diyos na totoo kay Yahweh. Kaya ito ang nangyari sa kanya. Ang mga Assyria na kilala sa kanilang kahusayan sa militar na at pananakop ay madalas na iniuugnay ang kanilang tagumpay sa kanilang sariling mga Diyos na itinatakwil ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Ang retorikang tanong na ito ay nagbibigay diin sa kahangalan ng pagmamaliit sa tunay na Diyos ng Israel na hindi katulad ng walang kapangyarihang Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa. Ang pagkilos ng kalapastanganan dito ay hindi lamang pasalita, ngunit kumakatawan sa isang mas malalim na espiritual na paghihimagsik laban sa otoridad ng tunay na Diyos. Ang hindi natin maunawaan, anong klaseng talino o pag-iisip mayroon ang mga taong ito. Alam naman nila na yung sinasabi nilang Diyos ay gawa ng kamay ng tao, gawa sa kahoy, gawa sa simento o kung anumang uri ng materyales. Walang buhay yun eh. Paano sila maipagtatanggol ng mga Diyos-Diyosa na ito? At sa totoo lang po, ito ay nangyari nung panahon ng lumang tipan. Mas nakakalungkot kasi sa kapanahonan natin, meron pa rin mga ganyan eh. Diba? At pinipilit pa nilang ipagmalaki na hindi naman daw nila sinasamba yung mga rebulto na yon. Biro mo, hindi mo sinasamba, bakit nananalangin ka sa harap niya? Yan. So, nakakalungkot yung, hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng level ng pagkaunawa, anong level ng karunungan, o anong logic na mayroon ang mga tao na nagsasabi na ililigtas sila ng Diyos nila na gawa ng tao. Sa mga susunod na kabanata ng Isaiah, mababasa natin dito yung Diyos nila ay gawa sa panggatong, no? Sa isang kahoy. Yan, sa mga susunod mapapag-aralan natin yan. Ang nilapastangan ni Haring Senakirib ay ang banal na Diyos ng Israel. So ito yung malinaw. Ang panlalait ni Senakirib at Rabsake ay nagpapakita ng kanilang pagmamataas laban sa tunay na Diyos ng Israel o sa Diyos ng sandaigdigan. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng mayroon tayo, lumikha ng mundo, nagsaayos ng lupa, ng tubig, ng liwanag, ng mga hayop at halaman at siyempre lumikha sa mga tao. Sa panitikan ng Biblia, ang pagmamataas ay madalas na hinahatulan dahil ito ay humahantong sa pagbagsak. Ang pagmamataas ng hari ng Assyria ay nakapagpapaalala sa iba pang mga biblikal na figura o sitwasyon na nagtataas ng kanilang sarili laban sa Diyos tulad ng paraon ng Exodo. Sa buong lugar, sa kapanahunan na yon, ay Israel lamang ang sumasamba sa tunay na Diyos. Lahat ng mga bansa, mga bayan sa paligid, ang kanilang sinasamba ay mga Diyos, mga kahoy na inanyo ang tao at sinamba inanyo ang Diyos. Ang kultural na konteksto ng panahon ay nagbigay ng malaking diin sa karangalan at kahihiyan. At ang mga aksyon ni Senakirib ay nakita bilang isang pagtatangka na hiyain ang Diyos ng Israel. Pero sa huli, siya ang mapapahiya, siya ang ibabagsak. Ang bagay na dapat nating matutunan sa sitwasyon na ito, anumang ginagawa natin na laban sa kautusan at pamamaraan ng Diyos ay pwedeng ibalik sa atin. Pwede tayong gantihan ng Diyos o pwedeng gumamit ang Diyos ng anumang sitwasyon para ipakita, ipaunawa sa atin ng ating mga kamalian. Ito'y nababanggit ko na rin nung nakakaraan, bagamat wala naman direktang nakasulat sa Bible. Maraming mga tao na nanlalait ng lingkod ng Panginoon, mga pastor o kung sino-sino pang nangunguna. Maraming mga taong nanlalait ng mga simbahan. Alam mo, nakakalungkot, pagkalipas ng mga ilang panahon, ang mga taong ito ay nakakaranas ng hindi mo maipaliwanag na mabibigat na sitwasyon. Kaya nakakalungkot, kaya tayong mga mananampalataya, tayong mga nakikinig dito,
atin ding alagaan ng ating mga kakilalang tao hanggat maaari. Ingatan natin yung panglalait o pagmamaliit sa mga bagay na kaugnay ng Diyos dahil hindi natin alam kung paano tayo hahatulan ng Panginoon. Muli, ang talatang ito sa pangkalahatan ay nagbibigay diin sa otoridad at soberanya ng Diyos. Ang kaniyang kakayahan na gawin at ipatupad ang lahat ng bagay dito sa mundo. Alam niya ang lahat ng masama at makabubuti sa tao. Alam niya rin kung sino ang dapat hatulan. Sa huli, inilalarawan ng talatang ito ang nalalapit na pagkawasak ng hukbo ni Sennacherib at ang kanyang pagkatalo sa likod ng kanyang kayabangan at pagmamataas. Tatandaan natin mga kapatid, anuman ang ating ginagawa na laban sa kautusan at pamamaraan ng Diyos, ito'y pwedeng bumalik sa atin. Ito ay kinakailangan na pakasuriin nating maigi anong ating ginagawa, anong ating sinasabi, anong attitude mayroon tayo, ano ang laman ng ating mga puso. May mga pagkakataon na natututo tayong manlait ng ibang tao. Kanina lang kwentuhan lang naman. Kaya lang syempre, alam naman ng Diyos kung seryoso ka sa sinabi mo o ginawa mo. Kaya lang, mahirap kasi nakakatakot. At yun nga, may mga pruwebang ikinuwento, wag naman sanang mangyari ang mga bagay na yon. Well, pumapasok din ito doon sa ating mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Ito po ay warning sa ating lahat. Mapapastor man, ako ay pastor, maraming mga kasama tayong pastor dito, may mananampalataya, siguraduhin ninyo na ang ginagawa ninyo para sa Panginoon ay totoo sa puso ninyo. May mga katabi ako ditong mga manggagawa sa church, yung mag-anak ng ornido, nawala yung ampo nila. Umaawit ito, mag-iina si Kuya Bob ay magpipreach yan at magiging pastor ito pagdating ng panahon. Siguraduhin ninyo na ang inyong pag-awit ay talagang iniaalay ninyo sa Panginoon. Kasi kung hindi mo yan talaga inialay sa Panginoon, hindi ko alam, hindi ko kayang sabihin kung ano ang pwedeng ibalik ng Panginoon sa iyo, sa inyo o sa ating lahat. For example, ako nag-preach, pero ang gusto kong i-preach ay ang kagalingan ko. Ang gusto kong sabihin ay magaling ako, matalino ako, may kakayahan ako. Anong tawag doon? Parang yung sinasabi ni Sennacherib, kayabangan, pagmamataas. Baka habang nasa pulpito ko, ay sampalin ako ng Panginoon o baka ko anong gawin sa akin ng Panginoon. So mga kapatid, kung aawit, kung gagawa ng kahit anong bagay, siguraduhin natin na nakalaan talaga sa Panginoon at ang puso mo ay talagang nagpupuri sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na sa tingin nyo ay ginagawa nyo para sa Panginoon pero iba naman ang laman ng puso nyo. Ayan, napaka-importante yan. At beware sa mga nangyayari kasi siguraduhin natin, naalala ko yung hindi ko natanda yung verse, yung nangyari ka sa pamilya ni Korah sa panahon ni Moises. Nag-iisip lang sila ng masama tungkol kay Moises. Anong nangyari sa kanila? Sila'y kinain ng lupa. Si Miriam, kapatid mismo ni Moises, nung nag-isip siya ng hindi maganda sa kanyang kapatid, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon ng ketong ba yun? O nagkaroon ng mga sa balat? So yun po, magpakaingat po tayo. Kasi hindi sakop ng ating kaisipan ang kaisipan at mga pwedeng gawin ng Diyos. So, siguraduhin natin. Kaya napaka-importante na bago ka gumawa ng anumang bagay para sa Panginoon, dumulog ka, manalangin ka, magsisi sa kasalanan, at hingi mo ng kapatawaran ang mga karumihan o pagkakamali na mayroon ka. So, napakahalaga po ng bagay na iyan. So, tayo po ay maging totoo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. May pagkakataon na akala natin okay tayo, maayos ang damdamin, nakakakanta,
pero ang kaloob-looban pala ay parang inaamag na uod. So, ayan. So, ingatan po natin ang ating buhay. Tayo, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Magandang gabi, Sir Arlene. Salamat sa at napadaan ka sa ating pag-aaral. Tayo ay patapos na. So, yun po mga kapatid, ang ating tinatalakay sa gabing ito. Nakita natin doon yung epekto, yung resulta ng panalangin ni Hezekiah. Tumugon ng Diyos at iginanti ng Diyos si Hezekiah at ang kaniyang mga taong pinili laban sa pagmamayabang, sa pagmamalabis ng kaniyang kalaban, ang Assyria o yung sa pangunguna ni Haring Sennacherib at ang kaniyang punong ministro na si Rabsakeh. So, nakita natin kung paanong inaruga ni Yahweh ang kaniyang mga anak. Yung ginawa ni Yahweh kay Hezekiah sa Israel ay po pwede rin gawin ng Diyos sa atin. Kaya ang kailangan lang natin, maging modelo natin si Hezekiah kung paano siya dumulog, paano siya naging tapat at nanalangin ng totoo sa Panginoong Diyos. Sa mga susunod na talata, may mga binabanggit doon na ang sabi ni Yahweh kay Hezekiah, narinig ko or nakita ko ang laman ng iyong puso. Kaya meron siyang ginawang mabuti sa kanya. Okay, so, pansamantala, hanggang dito lang muna ang ating talakayan. Bukas natin itutuloy ang talatang 24 hanggang 26. Kung mayroon kayong mga katanungan pa o dagdag na kaalaman sa ating tinalakay, pwede po kayong magmensahe, magkomento dito sa ating mga video. Yan, ang video natin na to ay available sa Facebook and later on sa Facebook page ng Touching Lives Christian Church para mapanood din ng iba. Pwede nyong i-share, i-download at kopyahin, ipamahagi sa lahat ng tao sa mundo para makakilala rin sila sa Panginoon. So, maraming salamat po sa inyong pagsama. Samahan niyo po ako sa ating pangwakas na pananalangin. Manaming Diyos na dakilang sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa pagpapatuloy na paggabay at pagsama mo sa amin, pagkakaloob ng karunungan at malaking oportunidad na makapag-aral ng iyong salita. Tulungan mo at pagpalain ng bawat isa, mga kasama namin dito sa church, sa aming face-to-face na pag-aaral at sa mga nakakonect sa online. Maraming salamat Panginoon sa buhay po nila. Gamitin mo pong instrumento ang bawat isa sa amin upang makapaghayag ng Ebanghelyo at maipakalat ang mga salita mo sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar at dako ng mundo. Salamat po dakilang Diyos. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po uli sa inyong lahat. Medyo nahuli si Brother Edgar sa ating talakayan. Inyo pong panoorin na lamang ang ating recording. Salamat po, salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral. Kita-kita po tayo bukas. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po.